Mga ka-GP Natex, ito pong si Amy Marcos o Amy Duterte. Baka may magalit, no? Tawagin kong Marcos. Itong si Manang Amy, buhat po nagbubuhat na naman ng kanyang bangko. Bakit? Himod puwet kay Chavit Hala Singson. ka. Mga kababayan, ano nga ba ang issue na ito ngayon mga ka-GP Natex? Kung naalala nyo, sabi nitong si Chavit Singson, hindi na raw po siya tutulong at hindi na po siya pupondo sa mga Marcos. Huli na daw po itong 2022 eleksyon. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay parang nagka-Alzheimer's daw at wala nang kakilala. Etong si Amy mga kamabayan ay biglang bumanat na naman. Siyempre, etong si Manang, iniligtas ang kanyang sarili at inilaglag ang kanyang kapatid. Oh, eto, sabi niya ganon. Ang totoo, hiyang-hiya ako kay Manong dahil lubos at walang humpay ang kanyang tulong noong 2022. Yan ang sentimiento ng nakararaming Ilocano't loyalista. Hindi naman sentimiento yun ng nakararaming Ilocano't loyalista. Sentimiento lang yun ni Chavit. Hala Oh, ka. sayang na sayang daw. Tinuruan naman kami ng tatanggong tumanaw ng utang na loob. Basta ako, hindi ako makakalimot sa mga nagmamahal sa amin. Hala ka. O mga kababayan, napakasinungaling nitong si Amy. Bakit kanyo? Hindi raw siya makakalimot sa mga nagmamahal sa kanila. Samantalang, natatandaan ko, there was an event way back then. Sinabi ni Amy, mga kababayan, na wala na daw loyalista. Ang mga loyalista daw ay nung panahon pa daw ni Apo Lakay. Wala na daw sa panahon ngayon, mga kababayan. Samantalang, nakita naman natin nung panahon ni PBBM nung 2022 election, di ba? Although hindi na yon yung mga loyalista nung panahon ni Apo Lakay, mga kababayan, sila po, dahil nga sa ipinamana o sabihin natin, hindi mana, sige wag natin gamitin yung mana, dahil yun ang pagpapakilala ng mga magulang natin doon kila Apo Lakay at sa mga Marcos, sa makatuwid mga kababayan, ay niyayakap natin yon. At gusto natin na tayo din ay loyalist doon sa mga Marcos. Pero si Amy, tinatanggi niya po tayo. Tinatanggi niya ang mga loyalista nung panahon na yon. Ngayon, sabi niyang ganon mga kababayan, hiyang-hiya daw siya kay Manong. Bakit ka dapat mahiya? Unang-una, bakit ba nagagalit si Manong Chavit dito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na nagka-Alzheimer's disease? Di ba dapat sa atin, mga kababayan, kapag tayo po ay tumulong, dapat wala tayong inaantay na anumang kapalit. Dapat ang pagtulong, mga kababayan, ay bukal sa loob. Dapat ang pagtulong, mga kababayan, ay wala kang inaantay na kapalit na posisyon. O bakit ngayon nagagalit si Manong Chavit? Ano bang gusto niya mangyari? Mayroon ba siyang ipinakikiusap? Palagay ko ha, merong ipinakikiusap ito si Manong Chavit na hindi na pagbigyan. Kasi dito sa mundo ng politika sa Pilipinas, kapag may utang na loob, may kapalit yan. Mga kababayan, ano ang kapalit? Pwesto. Pabor. 'Di ba? Maaring may negosyo, sabihin natin may negosyo ito ay spekulasyon ko lang. Maaring may negosyo na hindi po na protektahan, 'di ba? O pwede naman sabihin may hinihiling na pwesto si Manong Chavit or may gustong ipasok na tao sa gobyerno ni PBBM at hindi na pagbigyan. Oh, kaya ganon ang kanyang sentimiento. Pero hindi po yan sentimiento ng bawat Ilocano. Kasi tayo, sa totoo lang, mga kababayan, yung sinasabi dito, lubos-lubos ang tulong ng 2022. Hala ka. Okay lang naman tayo tumanaw ng utang na loob. Pero kung ang utang na loob, mga kababayan, ay kapalit naman ng mga bagay na hindi po makakatulong sa administrasyon mo
Eh siyempre, bakit mo susundin? Kung alam mo, ang hinihiling ng isang tao despite the fact na tinulungan ka niyan, ay hindi po magdudulot ng kagandahan sa iyong administrasyon, di bali na. Di ba? Kagaya lang din yan. Simpleng-simple lang. Kagaya lang din yan na nangyari dito po sa mga Duterte. Kung bakit galit na galit yung mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi nila ay walang utang na loob si PBBM? Bakit kanyo mga kababayan? Dahil may hiling sila. Ang mga hiling nila ay hindi na pagbigyan. Ano yung mga yon? Unang-una, si Sara. Gusto hawakan ng DND. Pangalawa, mga kababayan, ano ang sabi ng mga DDS? Anong sabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? I-acknowledge ni PBBM ang secret agreement between Philippines and China. Oh, 'di ba hindi pinagbigyan? Tapos ang gusto pa nilang mangyari, mga kababayan, ay yung kung ano daw ang sinimulan ni PRRD, yun din daw dapat ang sundin ni PBBM. Ano yun mga kababayan? Ang gagawin niya magiging multo? Magiging shadow na lang siya ni PBBM at walang sariling legasiya? Hindi pwedeng ganun. Sa totoo lang, okay lang tumanaw ng utang na loob. Mga kababayan, mga ka-GP. Kahit tayo, kapag ang pagtanaw ng utang ng loob ay naaayon po na sa maayos, hindi po yung kailangan tinulungan kita. Lahat ng mga eroplano ko, pinahiram ko sa'yo. Lahat ng paggastos, ginawa ko para dumami yung boto mo. Pero kailangan, protektahan mo negosyo ko. Pero kailangan, bigyan mo ako ng pwesto sa gobyerno or bigyan mo ng pwesto yung taong gusto kong ilagay mo sa gobyerno. Mga kababayan, kung yung tao naman na yon na gusto mong ipasok ay hindi naman fit para dun sa isang posisyon sa gobyerno, bakit mo ilalagay? Halak ka. Diba? Etong si Aimee, ibis parang timang. Halak ka. Nasanay kasi kayo sa pagtanaw ng utang na loob. Alam nyo mga kababayan, mga ka-GPnatics, kaya hindi po umuunlad ang Pilipinas dahil sa utang na loob. Sa mga negosyante dyan, pagbalak nyong tumakbo, mas maganda talaga na kayo ay magsulo. Or kayo ay lumapit dun sa mga tao na hindi po nag-aantay ng kapalit. Dahil yung mga tao na yan, alam po natin sa politika, kapag tumulong sa'yo mga kababayan, ihingi ang kanyan ng kapalit na pwesto. Bakit po natin nasabi? Based on the experience that we have. Diba? Etong si Vic Rodriguez, ano yung balita sa kanya dati, mga kababayan? Kung bakit siya naalis or bakit siya umalis dahil nagkaroon ng problema bilang isang executive secretary. Ayon po sa balibalita, di ba? Ayon sa balibalita, dahil hindi naman po kinukumpirma ng palasyo dahil ayaw nila ng masira. Ganito sila kabait. Kahit nasira na yung tao, ayaw nilang ikumpirma para hindi lalong masira yung tao. Anong nangyari kay Vic Rodriguez? Di ba? Ang sabi-sabi, mga kababayan, nakita ni FL Lisa na bakit ganon. Puro appointee ni Vic Rodriguez yung nakaupo sa gobyerno. Ano to? Presidente si Vic Rodriguez? Hindi pinayagan mga kababayan. Pero ano daw ang dahilan kung bakit ito ay pinag-uupo ni Vic Rodriguez yung mga tao niya? Marami siyang mga tao. Kagaya din ni Trixie Angeles, tao niya yan. 'Di ba? Dahil mga kababayan, yung mga tao na daw yan, sila yung nagbigay ng tulong nung panahon po ng kampanya ni PBBM. Na ngayon, hindi naman ata si PBBM ang kausap niya, si Vic Rodriguez. 'Di ba? Usap-usapan, nagbebenta daw ito ng posisyon worth 150 million kada isang posisyon. Ganun din yung kumakalat na issue pagdating sa bagay na yan.
Dahil tumatanaw ng utang na loob, itong si Vic Rodriguez dahil binigyan ng tulong, tumulong sa panahon ng kampanya, nung nanalo si PBBM, naniningil na sila ng posisyon. Oh. Okay lang yan, Pilipino ako channel. Oh. What I heard, Marcos placed more than 40 on position recommended by Chavez. Who's Chavez? Is it Chavez or Chabit? Oh. Mhm. Ano? Ayusin ko yung comment ko? Bakit? Totoo naman talaga yun, ah. Masakit ba na yun ang katotohanan kung bakit si Vic Rodriguez natanggal sa pwesto or napilitang umalis sa pwesto dahil diyan sa mga issue na yan? Kahit yung doon sa ano, mga kababayan, 'di ba yung sugar order, number 1 ata yun or number 2. Oh, ganon din po doon sa ano, sa Pastrana case. Anong nangyari doon, mga ka-GP Natics? 'Di ba? 'Yon ay nahalungkat na inilabas ni TP. Pero ang hinala ko, syempre si TP ang naglabas, malamang sa malamang ang nakaalam din yan, sila FL. Kaya lang, ang naglabas niyan ay sila TP. Ah. Sabi ni Argo, ito sasagutin ko, host, bakit lahat ng kasama sa unit team umalis na? Si Tambi na lang ang natira. Madali namang sagutin yan, Argo. Kapag halalan, simple lang. Kahit kayo magkakahiwalay, kahit kayo magkakalaban, pagdating sa halalan, nagkakampihan. Bakit kanyo? Ang lahat gusto. Isa lang ang kanilang plano. Isa lang po ang kanilang objective, manalo. So ngayon, kumakapit sila sa malakas. Kumakapit sila, nagkakampihan ng mga ito para sa kanilang sariling interes na alam nila na makikinabang sila. Pagdating po, mga kababayan, pagdating po ng matapos ang eleksyon, tapos ang koalisyon. Diba? Ganyan lang naman yan eh. Coalition lang po, mga kababayan, kapag halalan. Kapag tapos na ang halalan, tapos na rin ang coalition. Kasi nakuha mo na ang gusto mo eh. Ganun lamang po yun. Oh. Hindi yan mahirap sagutin. Lahat ng mga politiko, objective ang kanilang panalo. Kaya kakapit yan kahit kanino kung alam nila na ang taong yon ay pakikinabangan nila. Diba? Sabi ni sagutin mo, sino-sino kakampi ni BBM sa unit team ngayon? Bakit hindi mo tingnan? Diba? Yang unit team na yan na naging itim, kaya nawala yung unit team na yan, sinagot ko na kanina. Coalition yan ng mga tao, ng mga politiko na gustong manalo. Diba? At gustong maprotektahan, masecure ang kanilang pagkapanalo. Ngayon, dahil hindi nila rin nakuha ang gusto, natapos ang halalan, natural, yung unit team, naging itim. Sino ba ang nagwasak talaga ng unit team? Siyempre, yung mga Duterte. Dahil una pa lang, plano na nila na patalsikin ang Pangulo. Sugar order pa lang, Pastrana case pa lang, umami naman si Sara, meron na silang article of impeachment para ipa-impeach si PBBM. Hindi naman sa akin nanggaling yun. Nanggaling kay Sara Duterte. Di ba? Nag-aalisan sila kasi mahina ang idol mo. Teka lang, paano naging mahina? Kayo lang ang nagsasabi na weak. Kung weak leader si Pangulong Bongbong Marcos, nasan ba ngayon? Etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba nakakulong?
Yun ang weak leader. 'Di ba? Weak leader si PBBM kasi napakulong niya si Digong Duterte. Hala ka. Nakauwi ba yung tatay nyo? Wala. Well guys, sa totoo lang, I don't fucking care kung naghiwa-hiwalay yung mga unit team. Wala naman talaga yan eh. Ang akin lang, nakalagay sa Biblia, mga kababayan, dapat tayo bilang mamamayang Pilipino, nasasakupan tayo ng bansang Pilipinas, dapat po magpasakop tayo kung sino man ang namumuno sa atin para tayo ay umunlad. Pero anong gusto nila? Umunlad ang kanilang mga bulsa. Kinidnap kaya nakakulong. May kinidnap bang may kasama kang nurse? May kasama kang mga bodyguard? May kinidnap pa ba, mga kababayan, na eto lang sasabihin ko sa'yo, may kinidnap ba na pwedeng dumalaw yung pamilya mo? Ha ha ha? Isa ka ring tukmol eh. Diba? Isa pa, mga kababayan, sabi nyo, kinidnap. Okay, kinidnap. Kinidnap daw si Digong Duterte. Eh bakit ngayon, mga kababayan, si Duterte ay naglalakad kayo ng resolusyon para mapauwi? Kinidnap si Duterte, pero kayo, inilalaban nyo si Duterte para makalaya. Di ba pag kinidnap, dapat ang gagawin, mga kababayan? Ano ba ang ano ba ang consistency or ano ba ang siste kapag kinidnap? Di ba hindi na nakikita ng pamilya? Walang nakakakita kahit sino? Pag kinidnap, mga kababayan, dapat normally kapag kinidnap, oy, ransom. Oh. Diba? Oh. Tapos, ngayon, nanghihingi kayo ng house arrest, nanghihingi kayo ng interim release. Mga kababayan, walang ganon sa usapan ng kidnap. Kapag kinidnap, ransom ang pinag-uusapan. Kapag kinidnap, patay na dapat yung subject. Kung walang pag-uusap. Pero, yung sa inyo, nadadalaw. Napupuntahan ng kamag-anak. Oh, nililitis. Ano pa? Mga kababayan, nung nasa kinuha, sabi nyo kinidnap, may kasamang nurse, may kasamang bodyguards, may kasamang doktor. Ay, ibang klase. Iba na pala ang ngayon, mga kababayan. Iba na pala ang description ng kinidnap ngayon. Oh. May mga kinidnap ba nakatutok yung camera? Meron naman, nakatutok yung camera. 'Di ba? Pero mga kababayan, may kinidnap ba na walang walang tawag dito, walang tali, hindi nakatali yung kamay, tapos walang posas. Talo kayo, ano? Hala ka. Oh. Yan ang sabi ko sa inyo eh. Wala na. Ha ha ha. Lagyan mo naman ng konting utak yung mga pinagsasabi. Balik ka na naman kay Kiko at Bam. Pakialam ko sa mga yan. Ang pakialam ko yung bansa natin. Wala akong pakialam kahit sino yung Kiko Bam na yan na pinagsasabi mo. Sabi ko nga sa iyo ngayon magkakampihan yan kasi may pangako na committee. 'Di ba? Para sa kanila. Pagdating ng araw, nakuha yung posisyon na yan, tingnan ko kung magkakakampi pa yan sila. 'Di ba? Sabi ni Jessie Dacanay, vlog kayo ng vlog. Live kayo ng live. Kumikita mga tangat. Kayo lang ang kumikita. Kaya nga po nagla-live eh. Kaya po kami nagla-live, nagko-content para kumita. Oh, sabi nga nung isa dyan yung isa dyan galit na galit sa akin, sabi niya, sabi kayo nang sabi na hindi kayo bayaran. Hindi ako naniniwala na hindi kayo bayaran. Bakit kayo nagsasayang ng oras kung hindi kayo bayaran? Teka lang po. Parang awa nyo na, maghunos dili po kayo. Unang-unang content creator, kumikita po ng 6 digit. Okay? Hindi po namin kailangan ng bayad. Views lang po. Yung pagpunta mo dito, Jessie Dacanay, pag panonood nyo dito mga DDS, ay kumikita po kami. Sa totoo lang. Hindi po namin kailangan ng bayad.
Sabi nga ni JDB, gusto nyo makita kung magkano kinikita niya? Mga kababayan? O, sabi niyang ganon, kaya daw po niyang kumuha at bumuhay ng 6 na pamilya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sapat po ang kinikita, mga ka-GP Natics. At yun din po ang ginagawa namin dito. Kaya po kami nagbablog, nagko-content. Kasi may naaaliw. Meron pong naniniwala. Oh, kasi kung ako dito nagbablog lang at wala pong disposisyon o walang direksyon ang sinasabi ko, malamang sa malamang walang manonood. Pero alam ko po, mga kababayan, minsan talaga lumulutang din ang inyong abang lingkod. Di ba? Oh, Doc Peli Perez says, Bam Aquino and Kiko Pangilinan joining the majority bloc. It's possible that they saw an opportunity to achieve their goal. That's exactly what I've said earlier, di ba, Doc Peli Perez? Sabi kong ganon, kinuha nila kasi ang kanilang plano is to get the committee, to be the chair of the committee that they wanted. Di ba? Ngayon na makuha nila yan, pag nakuha na nila, nilagay na sila dyan, nakaupo na sila, mga kababayan, oh, it could be another story. Ganun lang yun, mga ka-GP. At sabi ni Charito Sambrona, at may natututo. Exactly. Hindi lang ako yung natututo, mga kababayan. Hindi lang ako yung natututo. Natututo kayo, natututo rin ako. Kasi may mga bagay dito, kagaya po ng sabong, kagaya nung nangyari doon sa derby, tapos yung sa isabong, hindi ko maunawaan, magkaiba pala yon. Diba? Akala ko kasi pag isabong, mga kababayan at derby, isa lang sila. Pero natuto ako sa inyo. Hinanap ko yung pagkakaiba nun, tinanong ko pa yung mga pininsan ko. Oh. Alright? So ayan, hanggang dito na lamang mga kababayan. Sorry sa mga DDS. Sana maging ano lang tayo, no? Casual lang mga kababayan, wala lang murahan, asaran, okay lang yan. Huwag nyo lang sasabihin, PI ako, gano'n. Pero pag sinabihan nyo kung pangit ako, okay lang yan. Walang problema. Matagal ko nang alam, pangit talaga ako. Diba? Pangit talaga ako. Umaga, tanghalian, almusal, merienda, midnight snack, pangit talaga ako. Huwag nyo nang paulit-ulitin dahil hindi po kayo mananalo pagdating sa bagay na yan, mga ka-GP. Diba? Kahit kayo, yung mga dayo dito, mga panauhing pantanga, hayaan ko na kayo dyan. Wala akong problema sa inyo. Huwag nyo lang akong mumurahin. Diba? Anyway guys, God bless to everyone. Happy blessed Saturday ulit. Mga kababayan, happy weekend. Magkita-kita po tayo bukas ng bukas. Baka mamaya magbigay na naman ako ng oras to. Bye-bye. See ya. Go Philippines!